Kita mo? Okay pala yun, ano? Yung mga badung at saka mga bading, bibigyan ng mas magandang pangalan. Walang hanggang pangalang hindi mapaparam sa kuta at sa loob ng bahay ng Diyos. Mas maganda pwesto mo ron. Magandang araw po sa inyong lahat, Sir JR po ng Usap-Usap University at mga ka-U3. We are back na naman po sa ating regular episode. Gusto ko lang po magpasalamat. Syempre, kung ikaw po ay baguhan, welcome po, tuloy po kayo sa ating channel. Ang ginagawa po natin dito sa U3, tayo po ay nanonood ng mga religious discussions, mga preachings, mga sermons. But for this particular episode, of course, ang ating pinaka-in-demand po talaga na preacher dito po sa ating channel, si Brother Eli Soriano ng MCGI, Members Church of God International. And ang topic po natin mga ka-U3, very, very sensitive, very, very controversial. Dahil ito po ay na-release na information ng Department of Health patungkol po sa pag-increase ng HIV, cases po sa ating bansa. Human immunodeficiency virus po yan, Pag nagiging severe na, nagiging AIDS. At ito po ay isa sa mga pinaka-popular na STI, sexually transmitted illness or STD, sexual transmitted disease, mga ka-U3. So nakaka-alarma po, napakabata pa ng mga nagpa-test at nalaman nga na meron ng HIV. And we can talk about the details about it. Pero yun po kasi ang nag-trigger sa atin kung kaya't meron tayong episode na ganito ngayon. So we'll be talking about sex, intimacy, masturbation, at iba pa. At ito po ay napaka-sensitive na topic mga ka-youth. Kaya SPG po. Kung ikaw ay bata, hindi mo pwedeng panoorin to at kinakailangan mo ang nanay mo, ang tatay mo, or any other guardian. Sa mga magulang naman po, kung kayo po ay nanonood nito, please gabayan po ang inyo pong mga anak dahil nga po, sexual po ang ating pag-uusapan. And it is something very natural for procreation and leisure. So yun po ang ating pag-uusapan ngayon mga ka-U3. Sa akin pong background sa pag-aanalisa, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT sa loob po ng 3 taon. Ako rin po ay nakapagdebate sa ABS-CBN News Channel at ako ay member ng isang international public speaking organization, ang Toastmasters International. Mga ka-U3, paunang paalala lang po, hindi ako member ng MCGI, so expect po na posible po akong mag-agree sa aking napapanood. Posible rin po na ako ay mag-disagree sa atin pong napapanood. But one thing is certain, I am a fairy actor. I do my best to give genuine lang po ng mga insights. So please take it with a grain of salt. Hindi ako nag-endorso ng anumang reliyon at hindi rin po ako nagsasabi na huwag niyong kaaniban ng isang particular na grupo or sekta. If everything now is ready mga ka-U3, let us watch this video together. Let's go! I do not want to be harsh in my judgment. But there are times when a man and a woman who are not yet married may sleep without any bad intention. I have seen instances wherein a boyfriend and a girlfriend, they are together. It is not intention to sleep together. But because there was a hurricane that came, they were in a place and they cannot move anymore. So they were forced to stay in that place and they slept together. It is not born out of earthly desire or intention. They are not yet married, but they were forced by this circumstance to sleep together without anybody else. They were alone. The whole night they were alone. I cannot judge those people. I cannot say that they are doing something wrong because they were forced by circumstances. But if a person, a man and a woman, sleep together without the benefit of legal marriage and will do sexual acts or the lust of the flesh, the Bible condemns it. Why? One example of being boyfriend and girlfriend, the couple called in the Bible Mary and Joseph. Let us read 1:18 of the book of Matthew. The Bible tells us a story. Now the birth of Jesus Christ was on this wise. When, as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Ghost. Then Joseph, her husband, being a just man, and not willing to make her a public example, was minded to put her away privily. But while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife,
For that which is conceived in her is of the Holy Ghost. The Bible tells us that Mary was espoused to Joseph. The word espoused, translated as espoused, in the Greek scripture says that they are already engaged. They have their mutual understanding. The original word is neistio, which means it is a derivative of another Greek word, 34:15. The root word of that word is nahumai. That is the middle voice of a derivative of 33:06, or perhaps the base of 31:45 through the idea of fixture, meaning they have fixed relationship. They are fiancé. They are boy and girlfriends. They have their mutual understanding. But they do not have any sexual relationship whatsoever. That is the very reason why Joseph planned to leave Mary. Because now she is in the family way, she is conceiving the Lord Jesus Christ. There is a doubt in the mind of Joseph because he did not touch Mary at any time. Right. That is the way to be boyfriends and girlfriends, having a fixed relationship, an established understanding that later you will be married like Mary and Joseph, but there is no sexual relationship whatsoever. But in our times, sexual relationships is just like a play of children. Enjoying sex without responsibility, out of the bondage of marriage. Is it right in the sight of God? Of course it is not. Biblically speaking, a man may come unto the wife if they are already legally married. They have to undergo marriage first, legal processes of the Bible. But to have sexual relationship, it is called in the Bible as fornication. Let us read 1 Corinthians 7:1. Now concerning the things whereof ye wrote unto me, it is good for a man not to touch a woman. Nevertheless, to avoid fornication, let every man have his own wife, and let every woman have her own husband. While you are not yet married, it is good for a man not to touch the woman. It is good for a man not to touch a woman. But to avoid fornication, because there are in Corinth who are not yet married, but they are touching one another. To avoid fornication, it is called by Paul as fornication. Yep. Let every man have his own wife, and let every woman have her own husband. Meaning, to touch a woman without being your wife first is prohibited by God. So you have to marry first the woman before you touch her. Kasalanan po ba gawin ang premarital sex? Ang sex, kapatid, kung ang tatanungin mo tao, hindi yung mga hayop, kundi tayong tao, walang pinaka thrilling experience sa tao, kundi yung sex. Sinasabi yan sa diksyonaryo ng tao. Lalo na yung period of orgasm, sinasabi na yan ay yung sexual intercourse, ang kanilang sinasabi ron, that is the greatest joy of man. Speaking of earthly things, ay ano yan yan ang pinaka, kumbaga, nakakatril sa tao. Kaya mayroong mga tao, for the sake of sex, binibigay yung kanilang pera, binibigay yung buong kayamanan, for the sake of sexual enjoyment. Ano sila? Namumuhunan sila ng buhay, ng karangalan, kuminsan. Yan ay napakaligaya para sa tao yung sex, no? Yan, alam mo, kaya ganyan yan. Kasi, yan ay paraan ng Diyos para yung tinatawag nating procreation. Ibig sabihin yung pagpaparami ng tao.
course. Okay, before that, pasensya na po Brother Eli ha. Pero mga ka-youth, gusto ko lang po i-mention so far. At sa mga baguhan po, sana po wag po kayong magalit. Dahil ganito po talaga ang format ng ating show. Tayo po ay nagpo-pause, ini-interrupt po natin saglit yung mga videos. On the first part, ang sinagot nga doon ni Brother Eli is patungkol sa issue ng fornication. So ito po ay pag-i-indulge into sexual acts na outside the marital bond, kumbaga mga ka-youth, at ang mga tao po ang tawag dyan is fornicator. So the Bible is really condemning, these sexual acts, mga ka-youth. While the word fixed relationship was used there, I think exclusive is another word that probably is more familiar, mga ka-youth. Although gusto ko lang po i-point out doon po sa panahon po ni Joseph at ni Mary. Si Mary po ay napakabata nung panahon po na ito. Teens lang po kung hindi po ako nagkakamali. And Brother Eli is emphasizing on responsibility. Marami pong nag-engage nito with the thinking, and most likely that would be the flow of his answers as to why people do it, because it's fun, because it is sensually satisfying. Although sinasabi doon sa sitas po na we should not touch a woman. So I think yung context po hindi po literal lang na touch, but of course it is in the sexual context, mga ka-youth. Although for others, they would really take this into the next level. For example, I remember si Keanu Reeves po, isang Hollywood celebrity, yung hovering hands po sa shoulders ng babae, hindi po nagtatouch dahil para po sa kanila, yun nga yung literal na you should not touch a woman. Going back, so the discussion of Brother Eli will surely focus more, kasi itong atin pong pangalawang video, still on the idea of premarital sex, kung that is allowed or not. So I like how Brother Eli is starting here with why it is enjoyable and why God designed it to be fun, to be thrilling, designed it to be interesting and something that we should look forward to dahil nga sa procreation. Kasi tama nga din naman po mga ka-youth, kung hindi po yan satisfying sa ating mga katawan, hindi natin gagawin yun. Same thing with food. The reason why we have hunger, the reason why we desire for food, it's because we need it for our sustenance. If we will lose interest on it, for sure, ang isang lipunan po ay kawawa at babagsak. At kung di ako nagkakamali, eto kahapon po na information sa Japan, for many years now, ang kanilang birth rate napakababa, and kahapon yata ang figure is only 700,000 lang yung nadagdag po sa kanila. So hindi rin po maganda kapag wala ng interest sa pagpapadami, sa pagkakaroon ng isang satisfying both marital and sexual relationship, mga ka-youth. Ay, yan, ginawa ng Diyos na sagrado yan Sagrado. Yan, isang bagay na banal para sa Diyos na hindi dapat gawin parang biro-biro. O kaya pwedeng gawin sa tabi-tabi, parang biruan lang, okay na, hindi ganun. Ang responsible na sex relationships, may kasama yan na responsibility mula sa Diyos, sa sosyedad, at sa sarili, at sa partner mo. Yan responsibilidad na hindi lang pleasure ang hanap mo, kundi pag ginagawa mo yung sex, kasama na yung responsibility. Meron ka dapat na awareness doon sa responsibility na magiging, kasi pag nakipag-sex ka sa isang babae, nagkaroon ka ng experience, o kaya sa isang lalaki, ikaw halimbawa nakipag-sex ka, magkakakilala na kayo At eventually, hahanapin mo yun Magkakaroon ng urges para hanapin mo yun. Maybe with the same person, kung ikaw ay talagang malinis ang budhi mo, kailangan makita mo na yung agad yung responsibility na pagka nangangailangan yung partner mo, may responsibility ka. Pag nangangailangan ka, may responsibility yung partner mo. You cannot just ignore your partner once you entered into that relationship. May sinasabi ang Biblia na nananagutan ka na kung lalaki ka o babae ka na ibigay yung nararapat sa iyong asawa. Sa unang Korintos 7, ganito sinasabi sa versikulo 3. Ibigay ng lalaki sa asawa ang sa kanya'y nararapat, at gayon din naman ang babae sa asawa. 4. Ang babae ay walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan, kundi ang asawa. At gayon din naman ang lalaki ay walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan, kundi ang asawa. 5.
Huwag magpigil ang isa't isa maliban kung pagkasunduan sa ilang panahon upang kayo'y mamalagi sa pag-aayuno at pananalangin. At muling kayo'y magsama. Baka kayo'y tuksuhin ni Satanas dahil sa inyong kawalan ng pagpipigil. Tamo, meron sinasabi diyan si Pablo na pagpipigil. Pero in spite of that, meron siyang unang sinabi na ibigay ng lalaki sa asawa ang marapat, gayon din naman ng babae. Wala kang kapangyarihan babae sa iyong katawan, maliban sa asawa mo, ganon din naman ng lalaki, maliban sa kanyang asawa. Huwag kayong magpipigil sa isa't isa, malibang pagkasunduan. So, laging ang relationship nyo mutual. At kailangan meron ding pagpipigil. Hindi naman kahit kailan nyo gusto, gagawin nyo na, no? Ang tinutukoy dito ni Pablo, yung kailangang sexual ng isa't isa, no? So makikita natin, meron ng responsibility yung lalaki sa babae at yung babae sa lalaki. Hindi lang kung nag-e-enjoy kayo, pagkatapos maghiwalay kayo, may mga anak yung babae, iiwanan na nung lalaki, pagkatapos ang mangyayari, hahanap ng iba yung lalaki, ganun din yung babae, magkakawasak-wasak na ang buhay mo. At ito ang resulta ng irresponsible sexual relationships ng lalaki at ng babae. Kaya yung tanong mo, okay ba yung free marital sex? Sa Biblia, hindi sinasang-ayunan ng Biblia yan. Kailangan bago ka makipag-sex, siguraduhin mo na tied up na kayo. You will cleave to each other. Whatsoever God has joined together, let no man put asunder. Pagka kayo'y united as one flesh, meron na kayong responsibility. Kaya tawag sa mag-asawa, yung babae, yun ang better half mo, yung asawa mo, better half mo. One half, it explains your union. Kayo isang laman. At yun ay ginagawa under God's way. It is God who ordained the union of a man and a woman to perpetuate the species of mankind in the process of procreation. Kaya dapat ang kailangan dyan ay huwag kang makikipag-sex ng hindi ka nakatali. Pwede kang iwan ng lalaki. Pag hindi ka nagustuhan, pwede kang iwanan, pabayaan ka na lang. Yung virginity mo, hindi mo na maibabalik. Sa lalaki, walang nawawalang ganun, ano? Pero sa babae, meron. If you lose your virginity, sometimes nagiging reproach ito sa'yo. Parang kapintasan na ito habang buhay mo, kahit sino pang lalaki ang makuha mo, maaari ipinta sa'yo. Ano makuha naman kita, hindi ka naman virgin eh. Lagi na lang pag-uusapan nyo yan. So treat yourself, if you are a woman, as a sacred creation of God, na kung ibibigay mo yung sarili mo, sa isang lalaking sigurado ka na hindi ka lang lulukuhin. Okay, before we continue, medyo old school po yung perspective dito ni Brother Eli. And I understand, he is a product, kumbaga, of his time sa kanila pong generation. And especially, mas lalo na pag sa older pa na generation, sa atin pong mga lolo, at sa ating mga great-grandparents. Nako, yung konsepto po ng intimacy, nako po, kapag na-touch mo lang yung kamay, di ba? And then, nung panahon, dapat na kayong ikasal, something like that, dahil siguro kahiyan na itong particular na dalaga, nahawakan o naangkin na, quote-unquote. Pero syempre po sa ating lipunan ngayon, ay nako, iba na. Ang term nga natin dyan is liberated, di ba? How much more sa ngayon with the technology that we have, madali nating ma-access, ang information, at iba pa, sexual things, whatever. And the figures would show a lot of Filipinos especially remains one of the top countries, and we are a Christian country. We have always been at the top sa mga frequent po na users po ng isang particular na website, mga ka-U3. And I will not be surprised, mga ka-U3, sa atin pong konsepto ng virginity. And I would say it's not as valued as it was before. And I'm just being frank with you, mas nagiging sexually active, mas nagiging sexually quote-unquote knowledgeable or aware ang ating mga kabataan. In my opinion, it is something that has to be taught by the parents. Ini-orient na yung kanilang mga anak on the changes that are happening to their bodies and what does it mean to reach puberty and be an adolescent, something like that. And if we leave the education of these things sa internet lamang, sa Facebook, sa Twitter, sa Instagram, so sexual responsibility, in my opinion, nagsa-start sa bahay at kinakailangan nating maging wise kung tayo ay mga magulang. O hindi kanya pababayaan. Ganun, kapatid, ang ano dyan sa Biblia. Kasi sa Biblia, bawal nga mag-asawa dun sa Israel, bawal nga sa kanila mag-asawa ng lamas eh.
yung lamas na kapatid na Joseph, yung babae na hindi na virgin, kung Israel ang pag-uusapan, bagay, sa atin, panahong Kristiyano na ngayon, iba na. Pero noong una, stricto talaga, bawal mag-asawa ka sa lamas at saka sa hindi na dalaga. 21:14 ng Levitico. Sa bao o inihiwalay, sa lamas o patutot ay huwag siyang mag-aasawa, kundi sa isang dalagang malinis sa kanyang sariling bayan mag-aasawa siya. Batas sa pag-aasawa sa Israel, lalo na dun sa mga Levites, sa bao o sa inihiwalay o sa lamas o sa patutot, huwag siyang mag-aasawa, kundi sa isang dalagang malinis sa kanyang sariling bayan mag-aasawa siya. Tamo? Kaya kung ikaw ay babaeng may takot sa Diyos at may pagpapahalaga sa sarili, hindi mo ibibigay yung sarili mo sa isang premarital sex. Ganun yun, kapatid. Gusto ko lang po i-highlight mga ka-U3 sa issue po ng pagiging loyal. Meron na po kasi tayong reaction video po dyan kung maalala nyo po yung atin po topic na tukso. Anyway, gusto ko lang po i-share sa inyo kaunting insight lang po dahil maalala ko po kanina lamang yung knowing someone. In fact, yung euphemism, isa pang term na ginagamit po natin patungkol sa pagkakaroon ng sexual intercourse is having carnal knowledge. Yan. So know, so when you quote-unquote know someone carnally. Anyway, in most Christian sects and denominations po, ang premarital sex po ay hindi po talaga allowed. Although, for others na quote-unquote progressive thinking, they look at it as an expression of love and commitment. Dahil mahal kita, this is just another way of showing to you how much I care and I'm committed to you. But then again, the Bible is siding towards the fact that we should control ourselves more. Na magkaroon ng disiplina, magkaroon ng self-control. Dahil nga, it is a sacred thing that should be done within, the marital relationship, mga ka-U3. And just on what Brother Eli mentioned as to yung pagkakaroon ng one flesh from a man and a woman. So obviously hindi pwede ang polygamy, hindi pwede ang polyamory. So sa mga napanood natin sa KMJS na nagsasama na iba-iba yung asawa sa isang bubong, ayan, hindi daw po yan pwede according sa Bible. It should be one man and one woman. Hindi rin homosexual, hindi babae sa babae, hindi lalaki sa lalaki, mga ka-youth. So sana po maliwanag din yan. Anyway, let's continue. Tama yun, dun sa masasamampitan ng mata. Masama yun, kapatid. Nagdudulot yun ng discontentment para sa iyo, sa asawa mo o sa partner mo sa buhay. Para bang pagka wala ka ng panonooring bold, wala ka ng gusto sa asawa mo. Ayaw ng Diyos yun. Basahin natin ang 2:15 ni Malakias. Pakinggan niyo. At di bagas siya'y gumawa ng isa, bagaman siya'y may labis na espiritu. At bakit isa? Kanyang hinanap ang lahing makadiyos. Kaya't ingatan ninyo ang inyong kalooban at huwag nang manglilo laban sa asawa ng kanyang kabataan. Yung asawa ng kabataan natin, huwag nating paglililuhan yon. Mahalin mo yung asawa mo ng kabataan mo, yung asawa mo na nakasama mong mahabang panahon sa buhay. Dapat mahalin mo yon, huwag kang maglililo sa kanya. Parang isang forma ng panlililo yung kailangan mo pang bold films, movies, mga magazine in between you at iyong asawa mo. Infidelity yon, kapatid. Kaya iwasan ninyo yon. Kasi hindi naman talaga maiiwasan totally. Kung minsan, nagbukas ka ng television, di mo sinasadya. Internet, yeah. Meron palang ganun. Magugulat ka na lang pagka ganun. Makakakita ka. Pero interesin mo yon, na interesin mo willfully na gawin mo yung lagi kang nanonood ng mga pornographic na yon. Labag yun sa kalooban ng Diyos because it encourages something bad. Masamang bagay yun. Kasi eto, bukod sa sinasabi ng Biblia, mayroong pag-aaral dyan ng mga psychiatrists. Effect of watching pornography. The incredible shrinking brain. Porn may also literally shrink the brain. A 2014 study in the journal JAMA Psychiatry found men who regularly consume porn
had smaller brain volume and fewer connections in the striatum, a brain region tied to reward processing, compared with those who didn't view porn. You know, I totally agree with this study, of course. May mga studies na rin po kasi, hindi lamang po no, sa pornography. Actually, even sa social media. Kaya napansin nyo nga po, no, umiiksi din yung ating mga attention span dahil nga masyado nang accessible yung reward process na, kumbaga, exciting. Nandun agad tayo sa quote-unquote climax, no pun intended, no, sa isang video, for example. Gusto natin nandun agad sa action. And that's why we have Reels. Ano? That's why we have Twitter. Kasi nga masyadong gusto natin instant yung ating gratification. And that's very similar, mga kayuthi, when we watch pornography. Sa Christianity as a whole, ito po ay parte ng tinatawag nila na sexual immorality. On the other hand, some people naman do not consider it as infidelity sa kanilang mga asawa dahil here's the real thing and here is a quick escape, an outlet, a sexual release for others, mga kayuthi. Kasi isang kinoconsider nila, pagod na yung asawa ko, pagod na yung wife ko, so I have to quote-unquote relieve myself. And interestingly, mga kayuthi, I was told at the last part no segment po ng ating video compilation, I think Brother Eli would also be discussing on masturbation. Ayan, kasi related naman po yung dalawang yan. Pero going back to the main point of Brother Eli, eto kasi, once we look at pornography, mga bold films, mga adult videos, ayan, at Viva Max, hindi ko po alam yan, mga kayuthi. Sinabi lang po sa akin. They kind of plant something to your brain to desire someone or even an idea, you know, a fantasy that you do not have and you cannot achieve with your own reality. So, ang term nga po, pagkakasabi ni Brother Eli, masamang pita sa mata. Nakakashrink, umuurong ang brain ng mahilig sa mga porn. Sa Biblia, kasama yan sa iniuutos ng Diyos sa atin na iwasan natin yung mga masasamang pita ng mata. Mas maganda ang pwesto ng mga bading at badong na nagtiis. At pagtitiis na naman to ng, ng LGBT. Yan. Kung hindi ka naman pwedeng mag-asawa dahil ayaw mo at bading ka o kaya badong ka, ay meron naman pangako ang Diyos doon sa Isaias. Basahin natin, kapatid na Luz, 56:3. At huwag ding magsalita ang taga-ibang lupa na nalakip sa Panginoon na magsasabi, tunay na ihihiwalay ako ng Panginoon sa kanyang bayan. At huwag ding magsabi ang bating, narito ako'y punong kahoy na tuyo. Sabi sa Israel nung araw, pagka ikaw taga-ibang lupa, huwag mo sasabihin ihihiwalay ka ng Diyos. Mahal ng Diyos kahit taga-ibang lupa ka, kahit hindi ka talaga Israelita, binibigyan ng Diyos ng proteksyon yung mga taga-ibang lupang nasama sa Israel. Bawa, mga Ehipsyo, yung mga Moabita na kasama nila sa bayang Israel, binibigyan ng proteksyon ng Diyos. Huwag kang mag-alala na dadating ang araw, ihiwalay ako ng Panginoon sa kanyang bayan dahil taga-ibang lupa ako. Hindi. Basta may takot ka sa Diyos, kahit taga-ibang lupa ka, steady ka lang dyan. At yun namang mga bating, huwag kayong magsabi na, narito, ako'y punong kahoy na tuyo. Bakit? Bating na lalaki, walang anak bakit ka magkakaanak? Hindi naman pwedeng magkaanak yung bading pagka mag-aasawa ka, hindi ka naman mag-aasawa dahil ayaw mo ng babae. O kaya naman yung tomboy, hindi rin magkakaanak yun, para rin ito yung punong kahoy. Bating na lalaki, bating na babae, na hindi pwedeng mag-asawa dahil hindi naman pwedeng mag-asawa ng kapwa mong babae, kapwa mo lalaki, kamalian yun sa Diyos. Kaya ang sabi ng Diyos sa mga bating, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon tungkol sa mga bating na nangingili ng aking mga sabat. Ngayon, sumusunod sa kautsan ni Kristo. Ang sabi, at pumipili ng mga bagay na nakalulugod sa akin at nag-iingat ng aking tipan. Ano ang sabi ng Diyos sa mga bating? Sila'y bibigyan ko sa aking bahay at sa loob ng aking mga kuta ng alaala at pangalan na maigi kaysa mga anak na lalaki at babae. Aking bibigyan sila ng walang hanggang pangalan na hindi mapaparam. Ito mo, yung palang mga bating na nagtiis. Interesting. Dahil walang mga pangasawa, dahil bawal mag-asawa sa kanila ng kapwa lalaki o kapwa babae, bibigyan ko sila sa aking bahay, sa loob ng aking mga kuta ng alaala at pangalan na maigi kaysa mga anak na lalaki at babae. Kita mo? Okay pala yun, ano? Yung mga badong at saka mga bading, kita mo? Okay pala yun, ano? Yung mga badong at saka mga bading,
bibigyan ng mas magandang pangalan. Walang hanggang pangalang hindi mapaparam sa kuta at sa loob ng bahay ng Diyos. Mas maganda pwesto mo ron. Sabi kasi ni Kristo, paghahanda ko kayo ng kalalagyan sa bahay ng aking ama, maraming mansion doon. Paghahanda ko kayo ng kalalagyan. Kasama na rin yung mga bading at badong na magtitiis. Mas maganda pwesto mo ron. Siguro, kumbaga sa lote, corner lot yung iyo. No? O kumbaga sa pwesto, commercial pa yung iyo ron. Mas maganda ang pwesto ng mga bading at badong na nagtiis. Ayon. Kasi talagang magpipigil ka. Kasi yung pagpipigil, pag hindi na mapigil, mag-aasawa, hindi ka pwedeng mag-asawa. O, kasi badong ka o bading ka. Kaya mas malaki naman ang ganti mo sa langit. Wala namang ganun sa Biblia na yung nakapag-masturbate ay wala nang kapatawaran. Wag namang ganun. Wala tayong turong ganun, ano? Na kung nakapag-masturbate ang isang tao, wala nang kapatawaran. Walang ganun turo sa Biblia. Meron tinatawag ang mga tao na lesser evil. Ibig sabihin, masama, pero hindi masyadong masama, lesser siya. Halimbawa, yung isang babae o lalaki na nagkahiwala yung mag-asawa dahil yung mag-asawa yung asawang lalaki nagtrabaho sa barko, nagtrabaho sa abroad, hindi sila magkasama nung asawa. May nagtanong sa akin, Brother Eli, sabi niya, minsan dumadating yung panahon, hindi ko na mapigil yung sarili ko. Masama ba yung nagawa ko na nag-masturbate ako? Sabi ko, conforme sa sitwasyon yan, hindi naman yan dapat hatulan mo straight na gano'n na masama. Lalo na yung sinasabi mo ngayon, wala nang kapatawaran. Hindi, kapatid, mali yan. Hindi totoong wala nang kapatawaran. Kasi ganito, meron akong mga kapatid sa iglesia tayo na hindi nagkakaanak. Di ba? Ngayon, kung hindi nagkakaanak, pupunta sa doktor, magkukonsulta. Sabi ng doktor, gumawa tayo ng sperm count. Para magkaroon ng isang sperm count, yung kailangan ng doktor, magmamasturbate yung lalaki. Kung walang kapatawaran yun, di kawa-awa naman yung nagmasturbate. Kailangan ng sperm count. Para makuha yung sperm count, ang tawag doon sa ejaculation? Okay. Na magmamasturbate, obligadong magmasturbate. Pag wala ng kapatawaran, ang lupit naman nun. Hindi ganun. Gaya nga halimbawa nung mag-asawang nagkahiwalay, nakakadalawang taon na hindi nagkikita dahil may kontrata sa abroad. Kung halimbawa nagawa yun dahil hindi na makatiis yung nasa nung laman, para hatulan natin na wala ng patawad yun, lalabas yun, malupit yun, hindi yun ang kalooban ng Diyos. Ang tao, meron tayong kahinaan, lahat ng tao. Santiago 1:14. Ano lang naman yan mga ipokrita lang yun nagsasabi ko minsan na wala. Sama nun. Tanungin mo nga yung mga pare, walang asawa yan mas masama nga yung ginagawa ng ibang pare na may medophilia na nagpepedophilia, pati mga bata pinapatulan. Yun ang mas masama. No? Ano ginagawa ng mga pare na hindi nag-aasawa, mga obispo, mga kardinal, yung papa sa Roma, ano ginagawa nun? Diba? Santiago 1:14. Pakinggan mo, kapatid. Kundi ang bawat tao ay natutukso pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. Ang tao, merong masamang pita, merong nasa ng laman. Parang, kasi tayo'y laman, meron tayong nature. Ang nature natin, parang nature din ng hayop.
magkapareho yung hayop at saka tao Sa maraming mga areas of life, pareho lang ang tao sa hayop. Basahin natin ang Ecclesiastes 3:10 o 3:19. Sapagkat ang nangyayari sa mga anak ng mga tao ay nangyayari sa mga hayop. Sa makatwid bagay, isang bagay ang nangyari sa kanila. Kung paanong namamatay ang hayop, gayon namamatay ang tao. Oo, silang lahat ay may isang hininga, at ang tao ay wala ng karangalang higit sa hayop, sapagkat lahat ay walang kabuluhan. 18 ngayon, kapatid na Daniel. Sinabi ko sa puso ko, dahil sa mga anak ng mga tao, upang subukin sila ng Diyos at upang kanilang makita na sila'y mga hayop lamang. Maraming aspeto ng buhay, kapatid, na para tayong hayop, meron tayong ang tawag doon naturalesa carnal, yung ating carnal nature, parang hayop din. Yung hayop, nakakaramdam din yun ng ng tawag doon, masamang pita ng laman. Desire, yung pita ng laman. Kaya nga, ako naintindihan ko ito. Alaga ako ng baboy. May alaga akong baboy na isa. Tawag nga namin Pinky pinapakain ko yun. Nasa bahay ko. Pumapasok sa bahay ko. Malinis kasi siya. Yung mga pinag-anuhan namin ng mga pinagbalatan namin ng mga gulay, kinakain niya. Kasi nagtitinda nga kami ng kakanin. Ngayon, may dumating na araw, ayaw siyang kumain. Ayaw siyang kumain. Parang dumadaing siya. Mag-isa lang naman siya doon sa bahay namin, doon sa Betis. In heat. Sa Pampanga. Ano kaya ako nangyari dito sa alaga ko? Ang taba-tabaan nga. Siya marumi, malinis siya. Tapos kaya ang tawag namin Pinky, kulay pink siya. Maputi siya tapos pink. Hindi siya kumakain. Na ano kaya nangyari? Baka ako may sakit. Pinatignan ko sa veterinaryo. Ayan pala brother namamaga yung puwerta. Naglalandi yan. Ibig sabihin, nung naglalandi yung dumating yung kanyang period na pwede na siyang manganak. Naglalandi yung baboy. Yun ang tawag sa Tagalog In heat. Hindi mo naman pwedeng sisihin yung baboy na bakit siya naglalandi. Yun ang process ng para magparami ng baboy para makain ng tao. Yun. Ganon din sa baka, sa manok. Merong mga dumadating na ganong mga tiyempo na merong nararamdaman ng tao na lust of the flesh. Okay, before we continue mga ka-youth, I really like how Brother Eli here is giving us an analogy on how we feel as human beings, very similar to beasts, to animals mga ka-youth. Ang term nga dyan ng papa ko sa wikang Hiligay nun, sapat. We are sapat, we're animals, we're beasts as well. Pero gusto ko lang po i-highlight mga ka-youth kasi sinabi ni Brother Eli as to masturbation, kasi nga medyo strict nga naman, nawala na agad kapatawaran kapag ikaw ay nag-masturbate. That's too much. Pero si idea po ng lesser evil, yung nagets ko po rito so far. So, please correct me if I'm wrong dahil may mga pagkakataon na ang isang goal na maganda o tama, sometimes dahil yun ang kinoconsider mo, is gagawa ka o pupili ka ng lesser evil. For example, between two choices. Or white lie. Dahil ang white lie ay kasinungalingan. So, would we consider that as well mga ka-youth as lesser evil? Yung mga bagay po na nagagawa natin on a daily basis, for example, or for work, not being totally forthright about something. Yan po ba ay lesser evil considered? Or that would fall into same category as a sin, no? Na kumbaga walang lesser evil sa sin, walang more evil sa sin mga ka-youth. So based on Brother Eli's answer here sa kanyang Bible exposition nga po, noong I think year 2020, July nakasulat po rito,
Yung weakness po ng tao, isang halimbawa nga po, yung ating nasa ng laman. Yun po yung term ni Brother Eli, nasa ng laman. Which brings us back to the idea of masturbation. For most religions, it is considered to be a form of sexual gratification and self-satisfaction. By that alone, other sects and denominations are saying that this is not good, this is a sin. But Brother Eli is saying here, depende sa konteksto, but he is acknowledging the fact that this is part of our weakness, our natural being. And for other Christians, mga kayo, they don't look at this as a totally bad thing, ano? And let me put that into the right context, because first, no harm is done towards others. People do it not with a sinful intent. It is done in moderation, not leading to addiction. Ano po kaya ang perspective nyo dyan, mga ka-U3? Dahil ito ay considered as part of our nature. Both lalaki and babae po yan, ha? I remember this comedy bit na hindi ginawang mahaba ang ating mga kamay at hindi reachable ang ating mga private parts. So anyway, let's continue. Sinasabi yun ni Santiago. Ito, alagad na ng Kristo ito, no? Bawat tao ang wika natutukso pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. For every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. Meron kang sarili mong nararamdamang pita ng laman o lust. Minsan, yun ang nag-uudyok para sa isang binata, sa isang dalaga, magkaroon ng ganoong action na magmamasturbate. Kung yun naman ay hindi mo sinasadya, gaya nung baboy, hindi naman niya sinasadya na makaramdam siya nung gano'n na naglalandi siya. Ibig mo ba sabihin, pagka nagawa yun ng isang tao, kondinado na, wala nang kaligtasan? Hindi ganun ang Diyos na nakikilala ko sa Biblia. Ang Diyos, naiintindihan niya ang ating mga kahinaan. Kaya kung halimbawa nakakagawa tayo ng bagay dahil sa kahinaan ng laman, napapatawad naman ng Diyos yun eh. Huwag ka lang aabuso. Napapatawad ng Diyos yung kahinaan ng ating mga laman. Basahin natin yung Hebreo. Kapitulo 4 yun, ang tanda ko sa bandang huling bersikulo. Na meron tayong dakilang saserdote o 4:15. Sapagkat tayo'y walang isang dakilang saserdote na hindi maaaring mahabag sa ating kahinaan, kundi isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin, gayon may walang kasalanan. Ayun. Meron ang ating Panginoon Jesucristo na dakilang saserdote natin. Naramdaman din niya yan yung mga nararamdaman natin. Pero siya ay, kaya siya marunong siyang maawa. Marunong siyang naunawaan niya tayo. Maaari niya tayong mapatawad. Pag dumadating yung mga pagkakataon na hindi na matitiis ng laman ng tao. Kasi natural yan Ang laman nagugutom. Kaya kakain ka pag nagugutom ka. Nauuhaw ang laman. Iinom ka pag nauuhaw ka. Halimbawa, gusto mong mga bagay sa laman yan Yung halimbawa, pagod ka. Pagpapahinga ka. Dahil pagod ka Inaantok yung laman mo gustong matulog matutulog ka. No? Yun dumadating yun, cycle yun Dadating yung matutulog ka, mag-aantukin ka, gugutumin ka, mauuhaw ka, mapapagod ka. Kasama sa cycle ng katawan, yung ovulation period ng babae. Nararamdaman ng babae yun na naghahanap siya nung gusto nung kanyang laman. Ganon din naman yung lalaki. Kaya nga ang sabi ni Pablo, kung hindi ka na makakapigil, mabuting mag-asawa kaysa masunog. Basahin natin ang 7:9 ng unang Korinto. Ngunit kung sila'y hindi makapagpigil, ay magsipag-asawa, sapagkat magaling ang mag-asawa kaysa mangagningas ang pita. Kumbaga, pag nag-asawa ka, hindi ka na matutukso kung kani-kanino pa. Meron kasi iba-iba ang ginagawa para makaraos, pupunta sa
pupunta sa massage parlor, pupunta sa mga tawag doon, prostitution din, pupunta kung kani-kanino para makaraos, masama lalo yun. Kaya ang sabi ng salita ng Diyos, kung hindi mo na mapigil, mas mabuti yung mag-asawa. Kasi magaling ang mag-asawa kaysa magningas ang pita. Kaya yung mga pare, nagtataka ako ba't bawal mag-asawa Mas magaling yung mag-asawa, sabi ng Diyos kaysa mamidopilya ka kaysa yung mga madre ang buntisin mo. Mas magaling mag-asawa ka na. Mga apostol nga nag-asawa Yung mga ibang apostol may asawa. Para ipagbawal mo pag-aasawa, merong cycle yan tao. Meron niyang nararamdaman sa laman. Ewan ko kung naiintindihan ninyo. Ayoko kasi nung ako kagaya ng ibang pastor na parang mga ipokrita. Pag hindi mo matanggap yung nature, lalabas ipokrito ka. Ang masasabi ko sa iyo, kapatid na Philip, kung ang nagawa mo ay bunga lang nung talagang hindi mo na kasi natiis, hindi naman ibig sabihin wala ka ng patawad na mapapahama ka na, punta ka na sa impyerno. Hindi ganun. Nauunawaan ng Diyos ang ating pagkatao. Siya ang gumawa sa atin Sa isang talata ng Awit 103, versikulo 14. Sapagkat nalalaman niya ang ating anyo, kanyang inaalaala na tayo'y alabok. Kaya nagpapatawad siya Pagka yung dahil sa pagkaalabok natin, nakagawa tayo ng kasalanan, napapatawad niya yun kasi nalalaman niya Umpisahan mo sa 12, kapatid na Daniel. Sa 11. Sapagkat kung paanong ang mga langit ay mataas kaysa lupa, gayon kalaki ang kaniyang kagandahang loob sa kanila na nangatatakot sa kanya. Kung gaano ang layo ng silanganan sa kalunuran, gayon inilayo niya ang mga pagsalangsang natin sa atin. Kung paanong ang Ama ay naaawa sa kaniyang mga anak, gayon naaawa ang Panginoon sa kanilang nangatatakot sa Kanya. Sapagkat nalalaman niya ang ating anyo, kaniyang inaalaala na tayo'y alabok. Kita mo kapatid, nauunawaan ng Diyos yun para sabihin mo, hindi ka napapatawarin, mali yun. Naintindihan tayo ng Diyos pagka meron tayong mga nagagawang mali dahil sa kahinaan ng ating laman, napapatawad ng Diyos yun, kapatid. Okay mga ka-youthie, so dyan naman po tayo nagtatapos. Ayan, medyo sensitive po as mentioned yung ating pong topic. This is really directed for people who are mature. Kaya SPG po, ito pong ating pong topic. And we actually tackled also, hindi lamang po yung pagiging loyal, hindi lamang po yung premarital sex and masturbation. This was compiled mga ka-youthie dahil nga po sa latest na information, data po natin for this year. There is an increase of more than 500. It's way more than monkeypox mga ka-youthie. Ano po, sa totoo lang, I am sad because yung data would suggest that a lot of these things happen with the new generation and male-to-male sexual contact. So meron po akong isa-share sa inyo mga ka-youthie. This, once again, very sensitive. Hindi lamang po isang situation. Gay man na ito, knowingly, nagkaroon siya ng HIV. Dahil nga, no protection, no condom whatsoever. He actually would meet men and would have unprotected sex with them and nagkaroon siya ng HIV. Very young very young. Even though he knows for a fact na siya ay meron na nito, he would still engage with other men, mga ka-youthie, unprotected sex pa rin. So honestly, when I heard this, talagang pasensya na po pero nawala po ang respeto ko. Dahil kung ikaw po ay tama ang iyong pag-iisip, di ba? Hindi mo ipuput in danger yung ibang kapwa mo tao, mga ka-youthie, And for others, sadly, and it's also on the internet in some interviews, they feel, hindi naman necessarily nakalamang, pero para sa kanila parang,
patas na tayo, di ba? Ganun yung pag-iisip ng iba. And also add to the fact na yung sexually na mga aggressive na mga men ay mas madali nilang gawin, no? Sa kanilang kapwa ito compared sa women to women contacts, mga ka-U3. Pero all genders po, mga ka-U3, of course, ay affected po ng HIV. Kaya nga sa new generation, please naman, kung siguro po, ang masasabi ko dyan, kung hindi nyo talaga kaya na makontrol lang inyong mga sarili, sabi nga ng Biblia, kinakailangan mong gawin yung sexual acts within the bounds of marital relationship. Siguro ang lesser evil, gratify yourself. And for others naman po na hindi talaga makontrol, at least protect yourself, mga ka-U3. Please practice safe sex. Please be more responsible naman po. Kasi reflective po yan ng morality ng isang tao, sa totoo lang. Mga ka-U3, hindi ko na po kayang i-mention po lahat ng aking mga insights. So para sa akin, na-enjoy ko and very practical yung mga tips po ni Brother Eli. Lalong-lalo na po sa last part ng discussion na about masturbation. I like how he is taking a swipe sa mga pare. He is taking a swipe doon sa mga pastor na quote-unquote na hipokrito nga po in saying that it's totally not allowed. You should never do it. And for others na extreme, wala daw pong kapatawaran. Grabe naman po yun. Pero as mentioned earlier, as to the idea naman po ng virginity, para sa akin po, that's a kind of outdated perspective. Dahil nga po may mga babae at siguro po sa inyo pong willing po na mag-share ng kanilang mga stories, lalong-lalo na sa mga female po natin na mga ka-U3. You may agree with me on this. Ang iba po kasi mga babae, hindi po talaga dumudugo, hindi po napapop yung kanilang cherry during the first sexual encounter. Sadly, sa ibang mga lalaki, yun ang tinitingnan nila at naapektuhan yung ego nila, sa ibang mga lalaki, saying na hindi ka na virgin or something like that. Hindi po ko sang-ayon sa ganyan naman po na treatment, mga ka-U3. So anyway, mga ka-U3, very practical, very informative, and also very timely. If you don't like this video, you can watch this video over here. You can watch the playlist over here. At kung ikaw ay baguhan, mag-subscribe ka na. Libre ito. Ayan. You can click subscribe here para po kapag nag-upload kami, you'll be notified on our latest na uploads. And I'll see you guys next time. Peace. Bye-bye. Be safe.